Second thing that's important to me is that yung facts, ano talaga yung ginawa sa first, second, and third. Kasi kung lumabas na kinonsider yon, gumalaw, etc., di walang violation. Pero pagka lumabas na hindi nila pinagalaw tapos yung fourth, pag-iisipan ko yon. Pinaikutan ba nila yung Constitution? Because there's a legal maxim them that what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Ipinaliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano sa isang panayam ang mosyong inihain noong June 10 dahilan ng pagbabalik mula sa Senado ng Articles of Impeachment na inihain ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, ito ay upang matukoy ang ginawang proseso ng House of Representatives ng 19th Congress sa unang 3 impeachment complaints laban sa Vice-Presidente na inihain ng mga pribadong individual at iniendorso ng 6 na kongresista noong December 2024. Hindi ni-refer sa Office of the Speaker ang unang 3 impeachment complaints. Subalit ang ika-4 na impeachment complaint na inaprubahan bilang Articles of Impeachment ng 215 kongresista ang iniendorso sa Senado. But in this case kasi, yung information na dumating sa amin, yung unang 3 dumating na impeachment case, hindi pinagalaw. Hindi pinadala sa Speaker's Office, hindi pinadala sa Hindi committee pinagalaw ng ng Kongreso. Ang paliwanag ni House Secretary General Reginald Velasco na tumanggap sa inihaing impeachment complaints. Nagpahintay yung mga ibang congressman, di ba, na huwag munang i-refer kay Speaker kasi nga meron pa silang complaint na mas maraming mag-endorse because of the time constraint, di ba? If we follow the timeline, no? Refer kay Speaker, refer sa rules, and then refer sa justice, no? Remember sa justice, 60 days yun. So, masyado matagal yung proseso. So, they requested me na maghintay lang for another complaint which will be endorsed by the required 1/3, 1/5 House members. Giit pa nito, walang nilabag na rules sa naging hakbang ng kanyang tanggapan kaugnay ng mga reklamong impeachment. Under our rules kasi, yung impeachment complaint will stay with the office of the Secgen and then will be referred at the time na okay na. Kaugnay naman ng ika-4 na impeachment complaint na nilagdaan ng 215 mga kongresista, binigyang diin ng House Secretary General na nabasa ito ng mga kongresista bago lagdaan. Suportado ito ni Manila 6th District Representative Benny Abante, isa sa mga kongresistang lumagda sa ika-4 na reklamong impeachment. Ako naman, alam ko yung nilalaman ng impeachment because we were the ones that actually investigated that. Sa akin, sapat naman yung time na ginawa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.